Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagmamadali ang kilos ni Athena paglabas niya sa Perera Mansion. Halos hindi na niya narinig ang tawag ng kasambahay. Yaya, nagmamadali ho ako. Inakalimutan mo ring cellphone mo. Salamat po. Malawak ang ngiting lumabas siya ng gate. Excited siya dahil lalabas sila ni Anton ngayong araw. Isang araw bago ang graduation nila ay nagyayaya itong lumabas. Agad niyang nakita ang itim na sasakyan nitong nakaparada sa gilid. Kinatok niya ang tente na bintana at hinanda ang kanyang ngiti. Nakarinig naman siya ng click at bumukas nga ang pintuan. Hi, nakangiting bati naman ni Anton. Agad nanuot sa ilong ni Athena ang panlalaki nitong pabango na gustong gusto niya. Hello, kanina ka pa ba? Sinarado niya ang pintuan at agad ng seatbelt. Kararating ko lang, handa ka na ba? Sunod-sunod siyang tumango rito. Tumawa naman si Anton at kinuha ang kamay niya, saka pinagsalikop iyon. Abot-abot ang tuwa sa puso niya. Dito ako madalas kapag napapagalitan ako noon ni Papa. Kwento naman ni Anton, habang nakaupo sila sa damuhan na pinatungan ng malaking tela. Nasa burol sila ng farm ng mga de Torres. Ang puno ay nagsisilbing malaki nilang payong laban sa matinding init at nakakapasong sikat ng araw. Tanaw nila mula sa kanilang kinalalagyan ang malabong imahe ng mundok ng Sierra Tierra. Makapal ang mga ulap na araw na iyon, kaya kitang-kita nila ang malaking anino na nakatabing sa ibang parte ng puno. Abala siya sa pagkain ng manggang hilaw na may bagoong. Nirequest niya iyon kay Anton at sobrang saya niya dahil marami itong dala at pinagbalat pa siya nito. Pasaway ka pala. Untag naman niya habang humunguya. Luminga naman sa kanya si Anton at natatawang inabot ang pisngi niya. Sa kamarahang pinunasan ang gilid ng kanyang mga labi. Ang kalat mo pong kumain. Masuyong wika naman ito. Malambing ang boses na nakakakilig. Napakurap naman si Athena. Hindi kasi tumigil sa mabilis na pagtibok ang puso niya habang nakatingin sila sa isa't isa. Anton, bakit napakabait mo sa akin? Kinagat niya ang ibabang labi at napayuko siya. Hindi ko lang kasi maiwasang mag-isip. Hindi mo naman kami responsibilidad. Pero heto ka at napasinghap siya nang maglapat ang kanilang mga labi. Namimilog ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Nang lumayo si Anton para titigan ang namumula niya mga pisngi, ay para siyang kakapusin ng hininga. I like you, Athena. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero, nag-aalala ako para sa'yo. Nang sabihin ng doktor na buntis ka, nung una nagalit ako syempre. Napakabata mo pa. You're only 16 years old. 17 ako, Anton. Kaka-birthday ko lang noong nakaraang buwan. Mahinang wika naman ni Athena. Napangiti naman si Anton sa ginawa niyang pagtutol sa sinabi nito. Hinaplos nito ang pisngi niya. 17. Oo, pero napakabata mo pa. Marami ka pang magagawa. Kailangan mo pang i-enjoy ang pagiging dalaga mo. Napayuko naman si Athena. Kung ganoon, naaawa ka lang sa akin kaya mo ito ginagawa? Sa una, oo, Athena. Itinas muli ni Anton ang mukha niya gamit ang daliri sa ilalim ng kanyang baba. Tinitigan siya na matagal. Inaarok ang kaluluwa niya. Pero kalaunan, ginusto ko na. Ginusto ko nang ariin kayo. Kung maaari lang. Huwag nang malaman ng nakabuntis sa'yo na nabuntis ka niya para hindi na siya maghabol sa inyo.
Napasinghap naman si Athena. Pero, bakit? Because I want you and the baby alone. Gusto ko. Akin lang kayong dalawa, Athena. Anas uli ni Anton. At dahan-dahang lumapit ang mukha sa kanya. Napapikit naman si Athena at naikuyom ang mga kamay nang maglapat ang mga labi nila. Napahingal siya nang hapitin siya ni Anton at paupuin paharap sa kandungan nito. Namumungay ang mga mata niya habang dinadama ang mga haplos ni Anton na tila posporong kumikiskis at pinag-aalab siya. Hinawi nito ang buhok niya at inilagay sa likod niya. Saka siya muling siniil ng malalim na halik. Hindi na siya nagprotesta pa dahil gustong-gusto niyang muling malasap ang mainit na halik ng lalaking minamahal. Kaya naman nang maghiwalay sila ay pareho silang naghahabol ng hininga at namumungay ang mga matang tinitigan ang isa't isa. Gusto rin kita, Anton. Gustong-gusto kita. Nagiinit ang mga pisngi ni Aniya habang nakatitig siya rito. Gumuhit naman ang ngiti sa bibig ni Anton habang pinagmamasdan siya. Kumikislap ang saya sa mga mata nito. Natutuwa akong malaman yun, Athena. Muli nitong kinabig ang batok niya at hinalikan siya. Pero sa mga oras na yon, maririin na tila mapaghanap, mas mapusok, dahilan para madala si Athena. Pakakasalan kita kapag tumungtong ka na sa edad na 18. Please, pakasalan mo ako, Athena. Anas nito nang mariin ang pangako sa kanya. Oo, Anton. Napatingala siya nang bumaba ang mga labi ni Anton sa kanyang leeg, pababa sa kanyang dibdib. Anton, napasinghap siya nang kapain ng dila nito ang tuktok ng kanyang dibdib mula sa tela ng t-shirt na suot niya at magsimulang humagod at makaraan ay sumipsip. Nanginginig siya sa sensasyong nadarama. Humihigpit ang hawak niya sa malapad nitong balikat. At parang may sariling isip ang katawan niyang kumikiwal. Mas lalong umigting ang pagpapala nito sa kanyang dibdib. Napapaungol na rin ng malakas si Anton sa ginagawa niya. Kailangan nating tumigil, baby. Before I lost control. Anito. Paos na paos ang boses nito matapos tumigil. Hingal na hingal silang dalawa. Basang-basa sila ng pawis. Buhat sa napakainit na tagpong pinagsaluhan nila. Nakapikit si Athena habang awang ang bibig at naghahabol ng hininga. Nangingintab sa pawis ang makinis na noo at leg niya. Hindi niya alam na sobrang ganda niya ng mga oras na iyon sa paningin ni Anton. Natitig sa kanya. Marahan nitong hinawi ang basa niyang buhok. Dahilan para dumilat siya. Ayos ka lang ba? Nanunod yun itong tanong. Namula naman ang pisngi ni Athena at tumango sa kayumakap na mahigpit kay Anton. Nagumanti rin ng yakap sa kanya. Magpahinga ka na. Iuuwi na kita mamaya. Hindi na kumibo si Athena. Napapikit na lang siya habang dinadama ang mabilis na tibok ng puso nilang dalawa. Thanks. Nakangiting ani ni Anton matapos umorder ng pagkain para sa kanilang dalawa. Inabot nito ang kamay niya at marahang pinisil. Nasa ganoon silang eksena nang may tumawag sa huli. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Anton at tinatakpan ang mukha ng Mino. Hindi pa rin siya sanay na may makakita sa kanilang dalawa. Lalo pa at narito sila sa isang kainan sa bungad ng Sierra Tiara. May sasabihin sana si Anton sa kanya ay nakalapit na ang tumawag. Anton pare, kumusta? Nakangising ani na lalaking dumating. Napasulyap muna si Anton sa gawin ni Athena at napabuntong hininga. Sa katipid ng ngiting binalingan ang kababatang si Makmak sa Kariyas. Ayos lang pare, ikaw? Balita ko magkaabugasya ka raw. Wow pare, ang talino mo naman. Bilib na talaga ako sa'yo. Tumawa naman si Anton. Hindi naman. Sus, pahambol pa to. Siya nga pala, anong ginagawa mo dito? Tinawagan ako ni Nancy. Tinatanong niya kung kailan ka raw bababalik na Maynila. Aba, sino yung kasama mo ha?
Nanigas naman ang leeg ni Athena nang sa wakas ay mapansin na siya nito. Bagong chicks ba yan? Nagtataksil ka ba kay Nancy? Matagal na kaming hiwalay pare. Uwi ka naman ni Anton sa seryosong tinig. Hindi niya gusto ang atensyong iniukol ng kaibigan kay Athena. Kahit ba nakatakip ang mukha nito, kilala rin kasi niya itong palikero, tulad niya. At ang kislap ng interes na nababasa niya sa mga mata nito, kasama niya ay labis na nagpapainit ng ulo niya. Pare, tatanawin kong utang na loob kung aalis ka na ngayon din. Imbes na mainis ay humalakak pa ang kaibigan niya. Ikaw ha? Okay. Sige na nga, baka nakakaistorbo na talaga ako sa inyo. O siya, aalis na ako. Miss, kung sino ka man, sana makilala ka namin. Mukhang seryoso itong kaibigan ko sa'yo. Bye-bye. Sige pare, enjoy your date. Tumango lang siya at sinundan ito ng tingin. Nakaalis na siya. Maikling wika naman ni Anton. Ibinaba naman ni Athena ang mino at humingi ng paumanhin. Ang mga tinging bumaling kay Anton. Napabuga naman ng hangin ang huli. I'm sorry. Sa susunod, mag-iingat na ako. Hingi nito ng paumanhin at kinuha ang kamay niya at pinisil sa katipid ng hinitian siya. Maya-maya ay may kinabatan itong waiter at inutusang i-take out na lang ang order nila. Sa huli ay sa loob na sila ng sasakyan nito kumain. Tahimik silang dalawa habang kumakain. Maasikaso pa rin naman si Anton sa kanya, ngunit hindi na ito tumitingin sa kanya. Galit ka ba? Basag niya sa katahimikan. Napabuntong hininga at binatawan ang kutsara sa kaluminga sa kanya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya at tuluyang nang napaiyak. Tila nagulat naman ito at agad siyang dinaluhan. Hey, bakit ka umiiyak? Galit ka sa akin eh. Sorry. Lumamlam naman ang mga mata ni Anton at masuyong hinaplos ang pisngi niya. Hindi ako galit, kaya tumahan ka na. Totoo, tumango naman ito. Pero bakit ang tahimik mo buhat kanina? Nag-iisip kasi ako. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko na hindi pala magiging madali ang sitwasyon natin. Napakurap naman si Athena at kinakabahan. Diyos ko, huwag naman po sana magbago ang isip niya tungkol sa akin. Bigla naman siya nagpanik. Ayaw mo na ba? Anong ayaw? Aatras ka na? Nagbago na ba ang isip mong? Ano ka ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Para siya nabunutan ng tinik. Kung ganoon. Ano yun, Anton? Napabuntong hininga at sumandal sa backrest ng driver's seat. Sinuklay ang buhok gamit ang isang kamay. Iniisip ko na kailangan natin gawin to. Ang magtago sa loob ng 9 na buwan. Hanggang sa makapanganak ka. Hindi tayo pwedeng gumawa ng mga hakbang. Lalo na't may makakakita na magkasama tayo. Kailangan kitang protektahan. At ang anak mo. I'm sorry, Athena. Please forgive me. Hindi ko kaagad naisip na baka malagay ka sa alanganin kapag may nakakita sa atin. Ako dapat ang humingi ng paumanhin sa'yo. Kung hindi dahil sa akin ay napag-usapan na natin to, hindi ba? Poprotektahan ko kayo ng anak natin. Namasa naman ang mga mata ni Athena. Magpapakasal tayo. Magiging asawa kita. At ako ang kikilalaning ama ng anak natin. Hindi kita pababayaan, Athena. Napapikit naman si Athena ng halikan siya sa noo ni Anton. Kaya, huwag ka na mag-alala, okay? Tumango siya at yumakap rito na mahigpit. Pagkatapos ng graduation, ay agad siyang tutulak sa Maynila. Sa terminal siya susunduin ni Anton. At mula roon, ay tutuloy sila sa condo unit nito. Mabuti na lamang at pinayagan siya ng mga magulang nang sabihin niyang nakapag-exam na siya sa isang universidad sa Maynila at nakapasa na siya. Suportado naman ng mga magulang niya ang desisyon niya. Mag-iingat ka roon. Tawagan mo kami kapag naroon ka na, ha? Ang bili ng mama niya. Opo, mama. Naluluha siya dahil sa loob ng ilang buwan ay hindi na niya makikita ang mga magulang.
Lalo pang madadaragdagan ang pagsisinungaling niya. Aalis na po ako, Mama. Mag-iingat ka, Iha. Opo, Papa. Kumaway siya bago sumakay sa kotse na maghahatid sa kanya sa terminal ng tren. Gusto pa sana ng mga magulang niya na ipahatid siya sa driver papunta sa Maynila, ngunit nagpumilit siya. Tumagal ng ilang oras ang biyahe niya. Hindi siya nainip dahil naaaliw siya sa mga tanawin na nadararaanan nila. Napaigtad siya nang kumiring-ring ang telepono niya. Hello? Good morning. Napangiti siya na marinig ang baritonong boses ni Anton sa kabilang linya. Good morning. Malapit ka na? Siguro, 1 oras pa. Ikaw, kagigising mo lang ba? Yeah. Narinig niya ang pagbangon nito at bugbugan ng hangin. Hindi ako masyadong nakatulog. Talaga? Bakit naman? Iniisip kasi kita. I'm not comfortable with you riding the train. Dapat pala nagpahatid ka na lang sa driver. Ayos lang naman ako, Anton. Basta, hindi ako mapalagay. Napangiti naman siya sa kilig. See you later, mahal. See you later, sweetheart. Napangiti naman si Athena. Kumain ka na po. Magkita na lang tayo mamaya. Binaba na niya ang tawag at mas masaya na ngayong tumanaw sa labas ng bintana. Gumagala ang paningin niya pagbaba ng tren. Hawak niya ang handle ng maleta. Nadala-dala habang sukbit naman ang bag sa likuran. Agad niyang nakita si Anton na naglalakad na papalapit sa kanya. Anton! Nakangiting huminto ito at inilahad ang mga braso. Binatawan naman niya ang maleta at patalong niyakap ang mahigpit ang nobyo. Oo, magnobyo na sila. I miss you so much, sweetheart. Anas naman ni Anton. Matapos siyang halikan ng mariin sa sentido at yakapin na mahigpit. Parang 1 taon silang hindi nagkita. Gayong ilang oras lang naman ang pagitan bago sila nagkitang muli. Ngumiti ng malawak si Athena habang nakalambitin pa rin sa leeg ni Anton. Natawa naman ang lalaki at tuluyan na siyang binuhat. Nilapitan nito ang maleta niya at hinila. Muli siyang hinalikan ni Anton sa pisngi at naglakad. Wala silang pakialam na dalawa, kahit ba pinagtitinginan na sila ng mga tao. Basta, para kay Athena, masaya ang puso niya.